Ang tunog ng kuliglig sa labas ay tila isang malalim na himig na sumasabay sa tahimik na pagtibok ng puso ni Lena Reyes. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat sulok ng kanilang maliit na apartment sa Pasig ay puno pa rin ng alaala. Sa dingding, nakasabit ang isang litrato ni Marco, ang kanyang asawa, ang ama ng anak niya, ang sundalong ipinahayag na bayani at patay matapos ang isang misyon. Ang ngiti ni Marco sa litrato ay tila hindi kumukupas, ngunit sa puso ni Lena, mayroong bahagi na kailanmay hindi na makakangiti tulad ng dati. Mama, tapos na po ako mag-drawing. Ang boses ng anak niyang si Migs Reyes ang nagpabalik kay Lena sa kasalukuyan. 8 taong gulang na si Migs, at ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ay halos kopya ng ama. Siya ang liwanag ni Lena, ang dahilan kung bakit niya kinakaya ang bawat bagong umaga. Lumapit si Lena at hinalikan ang tuktok ng ulo ng anak, hinahangaan ang guhit ng isang superior, isang sundalo, na may puso. Ang galing naman ng anak ko. Sino yan, Migs? Tanong niya, kahit alam niya na. Si Daddy po. Sabi niyo po, siya ang superhero ko, sagot ni Migs, puno ng pagmamalaki. Napangiti si Lena, subalit may lungkot sa gilid ng mga mata niya. Paano nga ba ipapaliwanag sa isang bata na ang kanyang superhero ay hindi nababalik? Ang kwentong kinukwento niya kay Migs ay tungkol sa isang matapang na sundalo, hindi tungkol sa mga gabi na umiiyak siya ng tahimik sa unan, nagtatanong kung bakit. Isang hapon, habang naglalakad si Lena at Migs sa parke, ang hangin ay presko at ang sikat ng araw ay hindi gaanong matindi. Niyaya ni Migs ang kanyang mama na maglaro ng tagu-taguan sa mga naglalakihang puno. Tumakbo si Migs, punong-puno ng sigla, habang si Lena ay dahan-dahang naglakad, tinatamasa ang payapang hapon. Ngunit biglang nanigas ang kanyang mga paa. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya makahinga. Sa harap niya, sa di kalayuan, sa gilid ng isang malaking fountain, may nakita siyang isang anino, isang imahe, na halos ikabagsak ng puso niya. Nakatalikod ang lalaki. Mataas, balikat, ang tindig na pamilyar sa kanya. Ang paraan ng paghawak nito sa telepono, ang bahagyang pag-angat ng kilay habang may kausap. Impossible. Nanginginig ang mga kamay ni Lena. Nagmadali siyang lumapit, ang bawat hakbang ay tila isang milya. Kailangan niyang makasigurado. Hindi ito totoo. Unti-unting lumingon ang lalaki. At sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, ang mundo ni Lena ay gumuho. Ito siya. Ito si Marco. Ang kanyang mga mata, ang hugis ng ilong, ang bahagyang pilat sa kanyang kilay na nakuha niya noong bata pa. Walang pagkakamali. Buhay siya. Ngunit ang lalaki ay may kausap na babae, isang eleganteng babaeng nakasuot ng mamahaling damit at nakangiti sa kanya ng buong pagmamahal. Ang ngiting iyon ay tila isang balang tumama sa dibdib ni Lena. Hindi ito Marco. Hindi siya pwedeng maging Marco. Bakit may kasama siyang ibang babae? Gabo, anong nangyari sa'yo? Tanong ng babae, may pag-aalala sa tinig nito habang hinahawakan ang braso ng lalaki. Gabo? Hindi Marco. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Lena. Ito ba ay isang panaginip? Isang bangungot? Bago pa man siya makakilos o makapagsalita, isang boses ang pumutol sa katahimikan ng kanyang isipan. Daddy. Ito ang boses ni Migs. Mula sa likuran ni Lena, tumakbo si Migs, mabilis na lumampas sa kanya. Nakaturo ang maliit na daliri nito sa direksyon ng lalaking kahawig ni Marco. Ang mga mata ni Lena ay bumaling sa kanyang anak at kasunod ay bumalik sa lalaki. Hindi niya napigilan ang paghingal. Si Migs. Si Migs ang tumakbo papunta sa lalaki. Ang anak niya. Ang anak niya, na alam ang ama niya kahit sa isang litrato, ay ngayon ay tumatakbo sa lalaking ito na may ibang pangalan. Daddy, sigaw muli ni Migs at hindi nagtagal ay narating niya ang lalaki. Agad na niyakap ni Migs ang binti nito, ang maliit na ulo ay dumikit sa hita ng lalaki. Ang lalaking tinawag na Gabo ay biglang natigilan. Napatingin siya sa maliit na bata na bigla na lang yumakap sa kanya. Ang mga mata niya ay nagtataka, puno ng pagkalito. Pagkatapos, ang mga mata niya ay lumipat kay Lena, na nakatayo, nanginginig, ilang metro ang layo. Sa mga mata ni Gabo may kumislap na bagay. Isang kislap ng pagkilala. Isang pamilyar na sakit. Hindi niya alam. Ngunit sa sandaling tumitig siya kay Lena, at narinig ang malambing na tawag ni Migs na Daddy, tila may bumalik sa kanya. Isang mabilis na pagtibok ng puso.
Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng init at pagkabigla. Sino ka? Bulong ni Gabo, nakatingin kay Lena, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi pa rin kumilos upang alisin ang bata sa kanyang binti. Mula sa kanyang tabi, si Isabel ay lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala at inis. Gabo, sino ba ang batang yan? At ang babaeng yan? Halika na, baka may sakit sila. Hinila niya ang braso ni Gabo, sinusubukang ilayo ito. Ngunit si Gabo ay tila bingi. Ang kanyang tingin ay nakatuon pa rin sa maliit na mukha ni Migs na nakatingala sa kanya, puno ng pagmamahal. Ang ngiti ni Migs ay isang salamin ng isang nakaraang hindi niya maalala, ngunit labis na nararamdaman. Isang patak ng luha ang unti-unting dumaloy sa pisngi ni Gabo. Sumunod pa ang isa at isa pa. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, puno ng kalituhan, sakit, at isang matinding pangungulila na hindi niya maintindihan. Bakit siya umiiyak? Bakit niya nararamdaman ang matinding kirot na ito sa kanyang dibdib? Gabo, mas matindi ang boses ni Isabel, at sa pagkakataong ito, madiin niyang hinila ang braso ng lalaki, inilayo ito kay Migs. Umalis na tayo. Hindi natin sila kilala. Nagulantang si Gabo sa paghila ni Isabel. Ang sakit ng pagkawala ng sandaling iyon, kasama si Migs ay tila mas matindi pa sa pisikal na sakit na dulot ng paghila. Nagmamadaling hinila ni Isabel si Gabo palayo. Narinig niya ang boses ni Migs na umiiyak, Daddy. Daddy. Ngunit hindi siya makakilos. Ang kanyang katawan ay tila pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Lena, na ngayon ay lumuhod na upang yakapin ang umiiyak na si Migs. Sa mga mata ni Lena, nakita niya ang matinding sakit, pagtataka, at isang pagmamahal na tila kilala niya noon pa man. Ang mga mata ni Lena ay nananawagan, nagtatanong, at nagpapahayag ng isang bagay na lampas sa salita. Gabo, please. Sumama ka na sa akin, pilit ni Isabel, at sa huling paghila, nagawa niyang isakay si Gabo sa isang itim na SUV na naghihintay malapit. Nakatitig si Gabo sa rearview mirror habang lumalayo ang sasakyan. Nakita niya si Lena, nakayakap kay Migs, nakatingin sa kanila na parabang nawala sa kanya ang lahat ng bagay. Ang kanyang puso ay kumirot, at isang tinig sa loob niya ang sumigaw na bumalik, na yakapin ang babae at ang bata. Ngunit hindi siya nakakilos. Ang sasakyan ay lumiko sa kanto, at tuluyan nang nawala sa paningin ni Lena. Nakatayo si Lena roon, nanginginig, binalutan ng lamig kahit na ang araw ay mataas pa. Ang mga bisig niya ay mahigpit na nakapulupot kay Migs, na ngayon ay tahimik na lang na humihikbi sa kanyang balikat. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang lahat. Ang mukha. Ang mga mata. Ang pilat sa kilay. Ang paraan ng pagtawag ni Migs sa lalaki, at ang hindi maipaliwanag na pag-iyak nito. Hindi. Hindi ito totoo. Ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng yi. Totoo ito. Pumatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata, dumadaloy sa pisngi niya, at bumagsak sa buhok ni Migs. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso niya, mabigat at masakit. Tumingala siya sa langit, ang kanyang isip ay ligaw. Si Marco yon, bulong niya sa sarili, puno ng pagkabigla at pag-asa, buhay siya. Buhay ang asawa ko. Ang tanong ay, bakit hindi niya maalala? At sino ang babaeng iyon? Nanginginig ang kanyang mga kamay, niluwagan ni Lena ang pagkakayakap kay Migs, at dahan-dahang lumakad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon kung saan lumiko ang itim na V. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi niya kayang iwanang ganoon na lamang. Hindi. Hinawakan niya ang isang puno, kumapit siya roon, tila iyon ang nag-iisang bagay na makapagpapatatag sa kanya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig, isang pabulong na desperasyon. Hindi. Hindi ito totoo. Si Marco yon. Buhay siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi lang ito totoo. Ito ang simula ng isang bagay na magbabago sa kanilang lahat, magpakailanman. Parang lumulutang sa hangin si Lena habang pabalik sila ni Migs sa apartment. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad, umiikot sa mukha ni Gabo. Ang pilat sa kilay. Ang mga mata. Ang pag-iyak niya nang tawagin siyang Daddy ni Migs. Impossible. Hindi. Pero totoo. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may isang tinig na sumisigaw, si Marco yan. Pagdating sa bahay,
Agad niyang tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan, si Aling Nena, isang kapitbahay na itinuring na niya ring pangalawang ina. Hindi na niya nagawa pang magpakipot. Aling Nena, nakita ko siya, bungad niya, halos hindi makahinga. Sino, Hija? Ang nakita mo kanina sa parke, tanong ni Aling Nena, kalmado ang tinig. Baka nagkakamali ka lang, Hija. Mahirap yang pinagdadaanan mo. 5 years na, Lena. Naramdaman ni Lena ang kirot. Alam niyang nangangahulugan lamang ng pagmamahal ang mga salita ni Aling Nena, ngunit hindi niya matanggap. Hindi, Aling Nena. Si Marco iyon. Sigurado ako. Nakita ko siya. Buhay siya. Isinara ni Lena ang kanyang mga mata, inaalala ang bawat detalye ng mukha ni Gabo. May kasama siyang babae at tinawag siyang Gabo. Pero, Aling Nena, si Migs, tinawag din siyang Daddy. At umiyak siya, Aling Nena. Umiyak siya nung yakapin siya ni Migs. Napabuntong hininga si Aling Nena sa kabilang linya. Lena, Hija, marami talagang kamukha. Kailangan mo nang magpatuloy. Masakit pero iyan ang totoo. Wala na si Marco. Hindi pumalag si Lena. Hindi ako naniniwala. Kakausapin ko siya ulit. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Hindi na sumagot si Aling Nena, tanging malalim na buntong hininga ang narinig ni Lena. Alam niyang hindi naniniwala ang kaibigan niya. Walang maniniwala sa kanya. Pero ang paningin ng isang ina, ang pakiramdam ng isang asawa, ay hindi nagkakamali. Kailangan niyang malaman. Para kay Marco. Para kay Migs. Para sa kanya. Kinabukasan, nagsimula ang misyon ni Lena. Hindi siya makapunta sa opisina. Sa halip, ginugol niya ang oras sa internet, naghahanap ng anumang impormasyon tungkol sa Gabriel de la Cruz. Ang bawat pag-click ay puno ng pag-asa at pangamba. Nag-umpisa siya sa social media. Walang mahanap. Tila ba ang pangalang iyon ay bago lang? Lumipas ang mga araw at naging isang anino si Lena. Hinahanap niya si Gabo sa mga lugar na pwedeng puntahan ng isang taong mayaman, mga eksklusibong coffee shop, mga mall sa Makati. Nag-iingat siya, ayaw niyang makita siya. Isang hapon, nakita niya ang itim na sinakyan ni Gabo at Isabel. Sinundan niya ito, dahan-dahan, hanggat makita niya itong huminto sa harap ng isang matayog na gusali sa Ayala Avenue. Isang marangyang gusali na tila sumisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. Nakausap niya ang security guard, nagtanong ng direksyon, at nalaman niyang doon nagtatrabaho si Gabriel de la Cruz. Isa siyang executive. Hindi na siya nagulat. Si Marco ay laging matalino. Nakatayo si Lena sa kalye, nakatingala sa gusali, na para bang ito ang sagot sa lahat ng tanong niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang kanyang lumang cellphone. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng litrato. Nag-abang siya, naghihintay na lumabas si Gabo. Ilang oras ang lumipas. Ang sikat ng araw ay humina at unti-unting lumamig ang hangin. Sa wakas, nakita niya si Gabo na lumabas sa lobby. Kasama niya si Isabel. Magkahawak kamay sila. Kumirot ang puso ni Lena. Ang ngiti ni Isabel, ang paraan ng pagtingin niya kay Gabo, ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Pilit na kinalma ni Lena ang sarili. Ito ang Marco niya. Ito. Dapat. Itinaas niya ang cellphone, nagmamadaling kumuha ng litrato. Click. Isang mabilis na flash ang tumama sa kanyang mata. Nagulat si Lena. Hindi niya namalayan na naka-flash ang kanyang kamera. Bumaling sina Gabo at Isabel sa direksyon niya. Nagkatitigan sila. Ang mata ni Gabo ay nagtataka, samantalang ang mata ni Isabel ay nanlilisik sa galit. Ano yan? Narinig niyang sigaw ni Isabel. Sino ka? Bakit mo kami kinukunan ng litrato? Tumakbo si Lena. Tumakbo siya palayo habang naramdaman niya ang matalim na tingin ni Isabel sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nabuking siya. Ngunit may litrato siya. Sa isang marangyang opisina sa Ayala Avenue, tahimik na nakaupo si Gabo sa kanyang desk. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang babaeng iyon sa parke. At ngayon, sa labas ng kanyang opisina. Sino siya? Bakit niya nararamdaman ang ganitong pagkabagabag? Nagising si Gabo mula sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis siya. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga imahe,
Isang lalaki na nakasuot ng uniforme, sumisigaw, may baril, at isang malaking pagsabog. May isang babae rin. Isang magandang babae na nakangiti, at isang maliit na bata na tumatawag sa kanya ng daddy. Ngunit hindi niya maalala ang mga mukha, maliban sa pakiramdam ng pamilyar. Sumasakit ang ulo niya. Nagpunta siya sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay malalim, may bakas ng pagod. Pinilit niyang alalahanin ang panaginip. Kung may kinalaman ba yon sa nakita niya kanina sa labas. Gabo, okay ka lang, narinig niyang boses ni Isabel na nakatayo sa likuran niya. Napatalon si Gabo. Okay lang ako, Belle. Masakit lang ang ulo ko. Alam ko kung bakit, sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay may bahid ng galit. Dahil sa babaeng iyon. Sinabi ko na sa iyo, Gabo, walang magandang idudulot ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Isa siyang baliw. Baka kung ano pa ang gawin niya sa atin. Tiningnan ni Gabo si Isabel. Ang ganda niya. Ang ganda niya na parang isang manika. Pero may kung anong lamig sa kanyang mga mata ngayon na hindi niya nagustuhan. Belle, kailangan kong malaman, sabi ni Gabo, mahina. Kung bakit nararamdaman ko ang mga bagay na ito. Wala kang dapat malaman, Gabo, sagot ni Isabel, mabilis. Iyan ang nakaraan mo. Nakaraan mo bilang si Gabriel de la Cruz. At ang nakaraan mo ay kasama ko. Hindi ka dapat mag-isip ng iba. Ang babaeng yan ay nanghihimasok lamang sa buhay natin. Piniga ni Isabelle ang kamay ni Gabo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi ka na niya guguluhin pa. May isang ngiti sa labi ni Isabel na hindi abot sa kanyang mga mata. Isang bagong alon ng sakit ng ulo ang humampas kay Gabo. Ang pakiramdam na may isang bagay na mali, na may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nawawala, ay lalong lumakas. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit alam niyang kailangan niyang malaman. Pag-uwi ni Lena, nagmadali niyang binuksan ang kanyang laptop. Kinopya niya ang litratong nakuha niya kanina. Si Gabo at Isabel magkatabi naglalakad. Ang kanyang mga mata ay napadako sa mukha ni Gabo. Talaga nga. Si Marco. Pero mayroon siyang nakita. Isang bagay na hindi niya napansin noon o marahil ay hindi niya pinansin. Isang bahagyang pilat sa kilay ni Gabo malapit sa kanto ng kanyang mata. Isang napakaliit na marka na hindi agad mapapansin. Nagmadali si Lena na kinuha ang lumang wedding album nila. Binuksan niya ito, ang bawat pahina ay puno ng masayang alaala. Nakita niya ang litrato nilang dalawa ni Marco sa araw ng kanilang kasal. Pinagtabi niya ang litrato ni Gabo at ang litrato ni Marco. Ang mga mata, ang ilong, ang labi. Lahat ay pareho. Ngunit ang pilat. Ang pilat sa kilay ni Gabo. Walang pilat si Marco sa wedding photo. Napahawak si Lena sa kanyang dibdib. Ano ito? Isang operasyon. Isang pagkakataon lang. Biglang may kumatok ng mahina sa pinto. Napatingin si Lena. Sino kaya ito sa ganitong oras? Ayaw niyang may makakaalam sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, bumulong, sino yan? Walang sumagot. Kumatok ulit. Mas malakas ngayon. Sino ho sila? Tanong niya ulit, may pag-aalinlangan. May tunog na dumausdos sa ilalim ng pinto. Isang manipis na sobre. Napatingin si Lena sa butas ng pinto. Walang tao. Tanging ang malalim na dilim ng hallway. Dahan-dahan niyang dinampot ang sobre. Walang pangalan, walang address. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob, naroon ang isang lumang litrato. Ito ay litrato niya at ni Marco sa araw ng kanilang kasal, ngunit mas malaki at ang background ay parang nakunan sa loob ng simbahan. Ang isang lumang sulat mula kay Marco na may nakasulat na para sa aking mahal na Lena. Kasama rin ang isang candid photo ni Gabo. Bagong kuha. Pinagtabi ang dalawang litrato, ang Marco at Gabo. Isang pulang pana ang nakaturo sa parehong pilat sa kilay ni Gabo. Pagkatapos, sa likod ng litrato ni Gabo may isang sulat kamay. Hindi niya kilala ang sulat. Mag-ingat ka. Napabagsak ni Lena ang litrato. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang sulat. Ang babala. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit mayroong pilat si Gabo na wala kay Marco? Posible bang hindi siya si Marco? O, kung siya nga, ano ang nangyari sa kanya?
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ang sobre. Mayroon pa pala. Isang panglitrato. Ito ay malabo at kinunan mula sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng uniporme ng militar, kausap ang isang matandang lalaking may ranggo. Ang mukha ng sundalo ay malabo, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapaalala kay Marco. Ang matandang lalaki naman ay may mukhang matikas at malakas, at mayroong aura ng kapangyarihan. Hindi niya kilala ang matandang lalaki. Ngunit ang aura niya ay nakapagpakilabot sa kanya. At sa likod ng litratong ito, sa pulang tinta, ay may nakasulat. Iidas bayelen ibawgi ni Ane. Hayaan mo na ang nakaraan bago mo ito pagsisihan. Iidas bayelen ibawgi ni Ane. Iwaybong ni kuye gira kmi haya. Lalo pang nanghina ang tuhod ni Lena. Iidas bay? Sino? Si Marco. Hindi. Hindi kailanman magtataksil si Marco. Ano ang koneksyon nito sa Marco na nasa larawan at kay Gabo? Naramdaman niya ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. Ang babala. Ang lihim. Ang pilat. Lahat ng ito ay sumisigaw ng panganib. Ngunit sa halip na matakot at sumuko, lalo lang siyang naging determinado. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Migs. Para sa alaala ni Marco. At para sa taong kahawig ng kanyang asawa, na tila may lihim na pinapasan. Niyakap niya ng mahigpit ang mga litrato, ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa kawalan. Hindi siya susuko. Hindi kailanman. Ang bawat tunog sa opisina ni Gabriel, Gabo, de la Cruz ay tila lumalakas, pumapasok sa kanyang isipan na puno ng pagkalito. Mula nang makita niya ang babae at ang batang iyon sa parke, hindi na nawala sa kanyang isip ang kanilang mga mukha. Lalo na ang mukha ng bata at ang tawag nitong Daddy. Bakit niya naramdaman ang ganoong matinding emosyon? Bakit siya umiyak? Nagsimula siyang makaranas ng kakaibang mga panaginip, mga fragmented na imahe ng isang buhay na hindi niya kilala. Isang babaeng nakangiti, isang bahay na puno ng tawanan, at isang batang tumatakbo sa kanyang kandungan. Ang mga panaginip na ito ay laging nagtatapos sa isang malakas na tunog, tila putok ng baril, at isang pakiramdam ng takot na hindi niya maintindihan. Gabo, may bisita ka, sabi ng kanyang sekretarya, na siyang bumulabog sa kanyang malalim na pag-isip. Sino? Tanong niya, medyo naiinis sa pagkabigla. Hindi po siya nagpakilala, sir. Pero, I insist, sabi ng sekretarya, at bago pa man siya makasagot, pumasok ang isang babae sa kanyang opisina. Si Lena. Nangunot ang noo ni Gabo. Ang puso niya ay tila nagkaroon ng sariling isip, kumakabog ng mabilis. Hindi niya gustong maramdaman ang ganito. Ang pagkabagabag. Ang pag-aalinlangan sa buhay na kinasanayan niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, subukang gawing matigas ang kanyang tinig. Lumapit si Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding emosyon, halo-halong pag-asa at sakit. Kailangan nating mag-usap, Marco, sabi niya, at ang bawat salita ay tumama sa kanya tulad ng isang alon. Napapitlag si Gabo. Marco. Muli na naman. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot niya, sinisikap na panatilihin ang kanyang kalmado. Ang pangalan ko ay Gabo. Gabriel de la Cruz. Hindi, mariing sabi ni Lena. Hindi ka si Gabo. Ikaw si Marco. Marco Illuster. Ang asawa ko. Ang ama ng anak natin, si Migs. Naglakad si Lena palapit at naglabas ng isang maliit na litrato mula sa kanyang wallet. Ito ay litrato nilang dalawa ni Marco, nakasuot ng uniforme, nakangiti sa isang probinsya. Tingnan mo, Anya, ikaw yan. Ikaw at ako. Sa isang misyon mo noon. Tanda mo pa ba? Ang kwento mo tungkol sa asong na-rescue mo sa bukid. Tiningnan ni Gabo ang litrato. Isang bahagyang kirot sa kanyang ulo. Pamilyar ang mukha ng lalaki sa litrato. Ngunit ang alaala ay malabo, hindi malinaw. Hindi niya maalala ang aso. Hindi niya maalala ang misyon. Hindi. Hindi ko yan maalala, sabi niya at naramdaman niya ang init sa kanyang noo. Paano ang singsing, patuloy ni Lena, at may kinuha siya sa kanyang leeg. Isang silver ring na nakasabit sa isang chain. Ito ang wedding ring mo. Hindi mo ito inalis. Sabi mo, tanda ng pagmamahal mo sa akin, tanda ng iyong pangako. Nagulat si Gabo. Ang sing-sing.
May kung anong koneksyon sa kanya ang singsing na yon. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak. Ang mga imahe ng isang simbahan, isang babaeng nakasuot ng puting bestida, at isang pangakong binigkas niya ang biglang lumabas sa kanyang isipan, kasabay ng matinding sakit. Ungol ni Gabo na pahawak sa kanyang ulo. Ang mga imahe ay lumabas at nawala, nagiging mas malinaw ngunit hindi kumpleto. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Si Isabel, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Anong nangyayari rito, Gabo? Nakita niya si Lena at ang litrato sa kamay nito. Agad siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw na naman? Hindi ka pa ba tapos manggulo? Bele, mag-usap tayo, sabi ni Gabo, pinipilit na huminahon. Ngunit hindi nakinig si Isabel. Lumabas ka. Ngayon na. Tatawag ako ng security. Hindi ka dapat narito. Ikaw ay isang perwisyo. Sinusubukan mong sirain ang buhay namin. Hindi ako alis hanggat hindi niya ako kinakausap, matapang na sagot ni Lena, puno ng pagkabigo. Kailangan niyang malaman kung sino siya. Kailangan niyang malaman na may anak siya. Sa pagkabanggit ni Lena kay Migs, nakaramdam si Gabo ng matinding kirot sa puso. Ang bata. Ang pakiramdam ng init ng yakapin siya nito. Ang mga luha. Ang mga alaala ay pilit na bumubuo ng isang larawan sa kanyang isipan. Anak, ulit ni Isabel at tumawa siya ng sarkastiko. Anak? Ngayon, niloloko mo na rin ang sarili mo, babae. Wala siyang anak. Hindi ka niya kilala. Hinila ni Isabel si Lena sa braso, sinusubukang itulak palabas. Ngunit matatag si Lena. Gabo, sabi ni Lena, ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi ka ba nakakaramdam ng kahit ano? Hindi ka ba nakakaramdam ng pamilyar? Si Megs. Kailangan mo siyang makita ulit. Siya ang magpapatunay sa lahat. Tiningnan ni Gabo si Lena, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ang sakit sa ulo niya ay nagpapatuloy, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang dibdib. May isang bagay na nagsasabi sa kanya na totoo ang sinasabi ng babaeng ito. Bele, bitawan mo siya, utos ni Gabo, ang kanyang tinig ay may otoridad na ikinagulat ni Isabel. Nagulat si Isabel. Gabo, anong pinagsasabi mo? Ito ang babaeng sumisira sa atin. Bitawan mo siya, ulit ni Gabo, at sa pagkakataong ito, lumapit siya at inilayo si Isabel mula kay Lena. Hindi siya makapaniwala sa ginawa niya. Bakit niya ginagawa ito? Tiningnan ni Lena si Gabo, may pag-asa sa kanyang mga mata. Gabo. Marco Lee. Ano ba ang gusto mong mangyari? Tanong ni Gabo kay Lena, ang kanyang tinig ay mahina. Ang kanyang katawan ay tila nilalamig at pinapawisan ng sabay. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Gusto kong malaman mo ang totoo, sagot ni Lena, at ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. Gusto kong malaman mo na may buhay ka bago ito. Isang buhay na masaya. Isang buhay kasama ako. Kasama si Migs. Tiningnan ni Gabo ang mukha ni Lena, pagkatapos ay ang singsing sa kanyang kamay, at sa wakas ay ang litratong kanyang kinunan. May isang bagay sa loob niya ang nagsasabing kailangan niyang malaman. Aalis na ako, sabi ni Lena, pero kailangan nating mag-usap ulit. Tayo lang. Walang Bella. Nagulat si Isabel. Ano? Gabo, hindi ka makikipag-usap sa kanya. Sira ang ulo niya. Ngunit hindi pinansin ni Gabo si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lena. Saan? Tanong niya at narinig niya ang kanyang sarili. Sa parke. Kung saan mo ako nakita noon. Bukas, alas 5 ng hapon, sagot ni Lena. Tumingin siya kay Isabel na puno ng paghamon, pagkatapos ay lumabas ng opisina. Galit na galit si Isabel. Hindi ka pupunta. Hindi kita hahayaan. Ano ba ang problema mo, Gabo? Nagiging baliw ka na rin tulad niya. Ngunit hindi na pinansin ni Gabo si Isabel. Ang kanyang isip ay ligaw. Parke. Alas 5 ng hapon. Kailangan niyang malaman. Ang sakit sa ulo niya ay umabot sa sukdulan. Sa pagmamaneho pa uwi, tila lumulutang si Gabo. Ang usapan nila ni Lena. Ang mga litrato. Ang sing-sing. Ang i-Marco. Ang i-anak. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa isang gulo ng emosyon at pagkalito. Biglang, isang napakalakas na sakit ng ulo ang humampas sa kanya. Ang mga imahe ay bumalik, mas malinaw ngayon, mas matindi.
Isang madilim na silid. May amoy na alikabok at bakal. Mga tunog ng sipa at suntok. May isang lalaki. Nakauniporme. Sumisigaw. Siya ba yon? Hindi niya makita ng malinaw. Isang malaking pagsabog. Sunog. Ang dilim. At isang malakas, malamig na boses. Ang boses na yon parang kilala niya. Mula ngayon, patay ka na, Marco Ilustre. Malaya ka na sa lumang buhay mo. Ngayon, Gabriel de la Cruz ka na. Biglang naitapak ni Gabo ang preno. Ang gulong ay pumulupot sa kalsada. Ang kotse ay huminto ng biglaan. Napaubo siya, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang noo ay pinawisan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang boses na yon. Ang mga salita. Patay ka na, Marco Ilustre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit niya narinig ang mga salitang iyon? Sino si Marco? Sino ang boses na yon? Patay? Ako? Sino si Marco? Bulong niya sa sarili, ang kanyang mukha ay puting-puti sa takot. Hindi siya makapaniwala. Mayroon bang katotohanan ang mga sinasabi ni Lena? At kung gayon, ano ang nangyari sa kanya? Hindi na ito isang simpleng sakit ng ulo. Ito ay isang paanyaya sa isang bangungot, isang lagusan pabalik sa isang buhay na matagal nang inakala niyang wala. Ang desisyon ni Gabo na makipagkita kay Lena sa parke ang nagbigay ng panandaliang pag-asa kay Lena, ngunit kasabay nito ang matinding kaba. Alam niyang hindi ito magiging madali. At ang mga salitang nabasa niya sa likod ng litrato ay ESB Elienze Baugi Silanye. Hayaan mo na ang nakaraan bago mo ito pagsisihan. Ay nagpaparamdam sa kanya ng lamig. Sino ang nagpadala noon? At bakit? Kailangan niyang malaman. At nagsimula siya sa pinakamahalagang pinagmulan ng impormasyon, ang nakaraan ni Marco bilang sundalo. Isang umaga, maaga siyang nag-iwan ng sulat kay Aling Nena para bantayan si Migs at nagtungo sa dating base militar ni Marco. Ang guard sa gate ay tila nagulat nang makita siya. Kilala siya ng ilan doon bilang asawa ni Marco Ilustre. Magandang umaga po, Ma'am Elena, bati ng isang batang sundalo. Magandang umaga. Nandyan po ba si Sergeant Almazan? Kailangan ko siyang makausap, tanong ni Lena, sinusubukang magpakatatag. Si Sergeant Almazan ang matagal ng kaibigan at kasamahan ni Marco. Ngunit nalaman niyang retirado na ito at naninirahan sa isang liblib na probinsya. Hindi siya sumuko. Nakuha niya ang address at nagpa siya. Pagkatapos ng ilang oras na bayahe, narating ni Lena ang bahay ni Almazan. Isang maliit na kubo na nakatago sa gitna ng mga puno. Luma na si Almazan, maputi na ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Nagulat siya nang makita si Lena. Lena, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ipinaliwanag ni Lena ang lahat. Ang pagkakita niya kay Gabo. Ang pagtawag ni Mig sa kanya ng daddy. Ang mga kakaibang pangyayari. Ipinakita niya ang litrato ni Gabo at ang nakasulat sa likuran. Sergeant, siya si Marco. Sigurado ako. Pero bakit siya nabubuhay sa ibang pangalan? At bakit sinasabi nilang patay siya? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Tanong ni Lena, halos umiiyak. Tinignan ni Almazan ang mga litrato, ang kanyang mga mata ay nanliit. Kinilala niya ang mukha ni Marco, ngunit nang makita ang litrato ni Gabo, bumuntong hininga siya. Alam mo, Lena, may mga bagay na mas mabuting hindi na lang malaman. Lalo na kung may pamilya kang iniingatan. Pero Marco iyon, Sergeant. Kung siya nga, bakit? May kinalaman ba ito sa misyon niya noon? Sa pagkawala niya, pilit ni Lena. Umiling si Almazan. Hindi ako pwedeng magsalita. Malaking bagay ang pinag-uusapan natin. Isang malaking isda ang kalaban. May mga pinatahimik na. Walang nakakaalam ng buong katotohanan maliban sa mga taong nasa loob. Anong ibig mong sabihin? May cover-up ba? Diretsahang tanong ni Lena. Napansin ni Almazan ang pangamba sa mga mata ni Lena. Hiya, may mga bagay na hindi dapat ginagalaw. Ang nakaraan ni Marco magulong nakaraan yan. Mas mabuting manahimik ka na lang. Para sa sarili mo. Para sa anak mo. Bago pa man makapagsalita si Lena, may narinig silang tunog ng sasakyan na paparating. Mabilis na tumayo si Almazan. Kailangan mo nang umalis, Lena. Ngayon na. Baka may sumusunod sa'yo.
Binigyan ni Almazan si Lena ng isang papel na may nakasulat na pangalan at numero. Ito ang numero ng isang tao na kilala ko. Kung talagang mapanganib, tawagan mo siya. Si Attorney David Lim. Hindi siya takot sa kahit sino. Nagmamadaling umalis si Lena, puno ng pagkalito at takot. Ang sinabi ni Almazan, ang kanyang pag-iwas sa mga tanong, ang pagdating ng sasakyan, lahat ay nagkumpirma ng kanyang hinala. Mayroong malalim na lihim sa likod ng pagkamatay ni Marco. Sa sumunod na mga araw, naramdaman ni Lena na tila may sumusunod sa kanya. Isang itim na sedan ang madalas niyang nakikita na nakaparada malapit sa kanilang apartment. Minsan, nakakakita siya ng mga anino na tila sumusubaybay sa kanya habang papunta siya sa palengke o sa eskwelahan ni Migs. Nagsimula siyang matakot. Isang gabi, habang natutulog si Migs, nakatanggap si Lena ng isang anonymous text message. Stop digging. You're playing with fire. If you value your son's life, back off. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napalingon siya sa natutulog na si Migs. Ang mga banta ay nagiging maseryoso. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Migs. Ngunit paano niya susukuan ang paghahanap sa katotohanan kung alam niyang buhay si Marco? Kung alam niyang may anak siya? Samantala, sa kabila ng magkahiwalay na mundo, si Gabo ay patuloy na binabagabag ng mga panaginip at ang matinding pakiramdam na may kulang sa kanyang buhay. Ang mga salita ni Lena tungkol sa Marco at Migs ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan. Ang sakit ng ulo na nararanasan niya matapos ang mga flashbacks ay lalong lumakas. Nagsimula si Gabo na lihim na mag-research. Ginagamit niya ang kanyang personal na laptop, hindi ang office computer, at gumagamit ng incognito mode. Nag-type siya ng Marco Illustre, Philippine Army. Ang mga resulta ay kakaunti. Isang lumang news article tungkol sa isang missing in action na sundalo na ipinahayag na namatay, may larawan ng isang blurred na mukha. Ang artikulo ay nag-uulat tungkol sa isang misyon sa Mindanao na nauwi sa trahedya, ngunit kakaunti ang detalye. Ang Marco Illustre na ito ay nawala ng parang bula. Paulit-ulit niyang tiningnan ang litrato. Hindi niya masiguro. Ang mukha ay malabo. Ngunit may kung anong pamilyar. May isang kirot sa kanyang dibdib. Bakit niya hinahanap ang taong ito? Bakit niya nararamdaman ang matinding koneksyon sa pangalan na ito? Isang hapon, habang nag-iisip ng malalim, nagpasya si Gabo na mamasyal sa isang mall. Kailangan niyang lumayo sa opisina, sa bahay, kay Isabel. Habang naglalakad sa toy store section, nakita niya si Migs. Ang bata. Ang bata na tumawag sa kanya ng daddy. Nakasakay si Migs sa isang maliit na kotse-kotsehan at nakangiti habang kinukunan ng litrato ni Lena. Tila hindi pa nakikita ni Lena si Gabo. Hindi mapigilan ni Gabo ang kanyang sarili. Lumapit siya. Tiningnan niya si Migs. Ang bata ay tumigil sa paglalaro at nakatingin sa kanya. Ang mga mata ni Migs ay nagningning. Daddy, sigaw ni Migs at bumaba siya mula sa kotse-kotsehan, tumakbo papunta kay Gabo. Napansin ni Lena ang kanyang paglapit. Nagulat siya, ngunit hindi siya kumilos upang pigilan si Migs. Yumuko si Gabo. Niyakap siya ni Migs ng mahigpit. Ang init ng yakap ng bata ay tila nagpakalma sa kanyang naguguluhang isipan. Amoy bata. Amoy pagmamahal. Isang pakiramdam ng bahay. Namiss po kita, Daddy, bulong ni Migs. Napapikit si Gabo. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman ang ganoong matinding pagmamahal para sa bata na halos hindi niya kilala. Ang mga luha ay muling nagsimulang umagos sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Migs ng mas mahigpit, tila ayaw nang bumitaw. Tumayo si Lena. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Gabo. Ang luha. Ito ay hindi pwedeng isang simpleng coincidence. Gabo. Bulong ni Lena, may halo ng pag-asa. Biglang bumalik ang sakit ng ulo ni Gabo, mas malakas ngayon. Ang mga alaala ay nagsisimulang sumigaw sa kanyang isipan, mga imahe ni Lena at Migs, mas malinaw, mas detalyado. May nararamdaman siyang matinding pagkakasala. Kay Isabel. Sa buhay na binuo niya. Ngunit paano niya itatakwil ang matinding koneksyon na ito? Kinagabihan, pagkatapos na matulog si Migs, tahimik na nakaupo si Lena sa sala. Ang paghahanap niya sa impormasyon ay naging mas mapanganib. Ang mga banta, ang kahina-hinalang sasakyan,
ang mga salita ni Sergeant Almazan, at ang pakiramdam na may malalim na kasamaan na nakapalibot sa kanila. Biglang tumulog ang doorbell. Nagulat si Lena. Hindi niya inaasahan ang sinuman. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang kanyang puso ay kumakabog. Tiningnan niya ang peephole. Walang tao. Bumalik siya. Pero may narinig siyang tunog sa ilalim ng pinto. Isang pakete. Napunit ni Lena ang packaging, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob, may isang lumang sulat mula kay Marco. Ito ay isang sulat na isinulat niya para kay Lena noong nasa misyon pa siya, na naglalaman ng mga salita ng pagmamahal at pangako. Nakaramdam si Lena ng matinding pangungulila. Kasama ang sulat, mayroon ding ng militar. Pangalan, Marco Illustre. May larawan ni Marco. Ngunit ang ay may malaking pulang sa ibabaw, tila pinawalang bisa. Isang tanda ng pagkamatay. At sa ilalim may isa pang litrato. Ito ay malabo, tila kinunan mula sa malayo. Nakita niya si Marco, nakasuot ng uniforme, kausap ang isang matandang lalaking may ranggo. Ang mukha ng matandang lalaki ay mas malinaw ngayon kaysa sa nakaraang litrato na natanggap niya. Isang matikas na mukha, puno ng kapangyarihan. Nakilala niya ang taong iyon. Si General Armando Mando Chavez. Isang kilalang figure sa militar, may reputasyon ng pagiging matigas at tuso. Kinilabutan si Lena. Bakit kausap ni Marco si General Chavez? Binaligtad niya ang litrato. At doon, sa pulang tinta, nakasulat ang mga salitang nagpakulo sa kanyang dugo at nagpatindig ng kanyang balahibo. Iidas bayelen ibawgi ni Ane. Hayaan mo na ang nakaraan bago mo ito pagsisihan. Nabitawan ni Lena ang litrato. Ang kanyang hininga ay huminto. Hindi. Si Marco ay hindi kailanman magiging taksil. Kung gayon, sino ang nagpapahayag sa kanya bilang isang traidor? At bakit? Si General Chavez. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimulang lumabas. At ang mga aninong iyon ay tila may gustong manatili sa dilim magpakailanman. Nagising si Gabriel Gabo de la Cruz na basang-basa ng pawis. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis at ang kanyang hininga ay kinakapos. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga imahe ng kanyang panaginip, isang madilim na gubat, ang tunog ng putok ng baril, at isang malakas na pagsabog. May isang lalaki. Nakauniporme. At ang boses na yon, ang tinig na nagpapakilabot sa kanya, mula ngayon, patay ka na, Marco Illustre. Malaya ka na sa lumang buhay mo. Ngayon, Gabriel de la Cruz ka na. Ang pinakahuling imahe ay ang mukha ng isang matandang lalaking may mga matang bakal, puno ng kapangyarihan, si General Armando Chavez. Umupo si Gabo sa kama, hawak ang kanyang ulo. Ang sakit ay tila tumatagos sa buto. Ito ay hindi lamang isang panaginip. Ito ay isang bangungot na tila nakabaon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nagsimula siyang magsulat sa isang maliit na notebook na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Sinusulat niya ang bawat maliit na detalye na maalala niya mula sa mga panaginip, ang amoy ng usok, ang tunog ng pag-iyak ng isang bata, ang pakiramdam ng isang bagay na nawawala. Ang mga pangyayari mula sa parke, ang pagtatagpo niya kay Lena at Migs, ang lalong nagpalala sa kanyang pagkalito. Hindi niya maintindihan ang koneksyon, ngunit alam niya na mayroon. Ang ngiti ni Migs, ang mga luha niya, ang pagtawag nito sa kanya ng Daddy, ang lahat ng ito ay tila nagbubukas ng mga selyadong pinto sa kanyang isipan. Sa almusal, napansin ni Isabelle ang kanyang pagiging tulala. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang ngiti ay tila laging may itinatagong pagdududa. Gabo, may problema ba? Tanong niya habang naglalagay ng kape sa tasa niya. Wala. Masakit lang ang ulo ko, sagot ni Gabo, pilit nang umingiti. Dahil yan sa babaeng yon, diretsahang sabi ni Isabel, walang pag-aalinlangan. Hindi ka dapat nakikipag-ugnayan sa kanya. Isa siyang istorbo. Sinisira niya ang kapayapaan natin. Nagtago ng hinanakit si Gabo. Ang salitang iistorbo ay tila tumama sa kanya. Hindi mo siya kilala, Belle, sabi niya may bahid ng pagtatanggol. Hindi ko na kailangang kilalanin, sagot ni Isabel, tumayo at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi ni Gabo, ang kanyang daliri ay mariing gumuhit sa kanyang balat. Bakit mo siya pinakinggan? Bakit ka pumayag na makipagkita sa kanya? Ano ang gusto niya mula sa'yo? Belle, huminahon ka, sabi ni Gabo, sinusubukang alisin ang kamay ni Isabel.
Paano ako hihinahon? Narinig ko ang usapan nyo. Sinabi niya na Marco ang pangalan mo. Marco. At may anak daw kayo. Anong kalokohan yan, Gabo? Ang boses ni Isabel ay unti-unting lumalakas. Nag-hire na ako ng detective. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng yan. At gusto kong mapatunayan na siya ay isang manloloko. Napailing si Gabo. Hindi mo kailangan gawin yan, Belle. Kailangan ko, Gabo. Dahil mahal kita. At ayaw kong may gumulo sa atin. Hindi ko hahayaang sirain ng sinuman ang buhay na itinayo natin. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may takot si Gabo na nakita sa mga mata ni Isabel. Takot na mawala siya. O takot na may malaman siya. Nagtago si Gabo. Alam niyang may kung anong mali. Ang kanyang buhay bilang Gabo de la Cruz ay perpekto sa panlabas, isang matagumpay na karera, isang magandang kasintahan. Ngunit sa loob, may malaking butas na tila hindi kayang punan ng anumang kayamanan o prestiyo. Isang hapon, nagpasya siyang maglakad-lakad malapit sa parke kung saan niya nakita si Lena at Migs. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya pabalik sa lugar na yon. Nakita niya si Migs na naglalaro sa playground mag-isa. Walang Lena. Lumapit si Gabo ng dahan-dahan. Naupo siya sa isang bench, sinusubukang maging hindi kapansin-pansin. Nilaro ni Migs ang swing tapos ay lumapit sa slide. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Migs, puno ng pagmamahal na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman ni Migs ang tingin niya. Tumingala siya at nakita si Gabo. Ang kanyang mukha ay nagningning. Daddy, sigaw ni Migs at tumakbo ito palapit kay Gabo, yumakap sa kanyang binti. Yumuko si Gabo at niyakap si Migs. Ang yakap ng bata ay tila nagpuno ng butas sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng sakit ng ulo, ay pansamantalang nawala. Ang pakiramdam ng pagiging ama ay tila isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Kumusta ka, Migs? Tanong ni Gabo, ang kanyang tinig ay malambing. Okay lang po, Daddy. Nagdrawing po ako kanina. Gusto niyo po makita? Tanong ni Migs, at kinuha nito ang maliit na notebook sa kanyang bag. Ipinakita niya ang isang drawing ng isang sundalo, may cape, at nakangiti. Si Daddy po yan, sabi ni Migs, puno ng pagmamalaki. Sabi po ni Mama, isa ka raw pong superhero. Napangiti si Gabo. Superhero. Ang salitang iyon ay tila nag-trigger ng isa pang flash ng memorya. Isang bata. Siya. Nagbabasa ng comics ng superhero. May isang babae na nakangiti sa kanya. Nasaan ang mama mo? Tanong ni Gabo. Nasa bahay po. May ginagawa. Sabi niya, may nagbabanta raw po sa amin, sabi ni Migs, na tila walang kamalay-malay sa bigat ng kanyang mga salita. Napigil ni Gabo ang kanyang hininga. Nagbabanta? Sino? Ang mga salita ni Lena tungkol sa mga lihim. Ang mga babala sa panaginip niya. Ang mga banta sa kanyang isipan. Biglang, sa di kalayuan, nakita ni Gabo ang isang itim na van na nakaparada sa gilid ng parke. Ang mga bintana ay tinted. Ngunit may nakita siyang anino sa loob. Isang figura. Nakatingin sa kanila. Naramdaman ni Gabo ang lamig sa kanyang likod. Ito ba ang mga taong nagbabanta kay Lena? Ang anino sa loob ng van ay tila nagpapadala ng isang mensahe. Hindi ito ligtas. Hindi ligtas si Lena at Migs. At ang pakiramdam na ito ay lubos na pamilyar, bagamat hindi niya maalala kung saan. Migs, kailangan mo nang umuwi. Delikado rito, sabi ni Gabo, ang kanyang tinig ay nag-aalala. Bakit po, Daddy? Tanong ni Migs, puno ng pagkalito. Basta. Kailangan mong bumalik sa mama mo. Ngayon na, mariin na, sabi ni Gabo. Ibinaba niya si Migs at sinundan ito ng tingin hanggang sa tuluyan itong makalayo. Nagtago si Gabo sa likod ng isang malaking puno, pinagmamasdan ang van. Maya-maya, umalis ang van, dahan-dahan, tila isang anino na nawawala sa dilim. Ang kanyang hinala ay kumpirmado. May sumusunod kay Lena. At ang lalaking iyon sa kanyang panaginip, si General Chavez, ay tila may koneksyon sa lahat ng ito. Pag-uwi ni Lena, puno siya ng pag-aalala. Ang text message, ang itim na sasakyan, at ang mga babala ni Sergeant Almazan ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Ngunit sa halip na sumuko, lalo lang siyang naging determinado. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Migs. Mama, nakita ko po si Daddy sa parke, sabi ni Migs, puno ng tuwa.
Nagulat si Lena. Nakita mo siya? Anong ginawa mo? Niyakap ko po siya. Tapos umiyak po siya ulit. Tapos pinauwi niya po ako. Sabi niya po, delikado raw po, paliwanag ni Migs. Naramdaman ni Lena ang halo-halong emosyon. Tuwa dahil nakikipag-ugnayan si Gabo kay Migs. Takot dahil sa banta ng delikado. Sino ang nagbabanta sa kanila? Sa gabing iyon, habang natutulog si Migs, nakaramdam si Lena ng matinding pangamba. Nagsimula siyang mag-isip. Kung si Gabo nga si Marco, at kung may kinalaman sa kanya ang mga banta, ibig sabihin ay nasa panganib din siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan si Lena, ngunit sinagot niya. Elena Reyes, tama ba? Ang boses sa kabilang linya ay matigas, lalaki, at puno ng otoridad. Kilala niya ang boses na yon. Hindi niya ito naririnig ng direkta, ngunit nakita niya ang mukha sa larawan. Sino ka? Tanong ni Lena, nanginginig ang boses. Huwag mong subukang balikan ang nakaraan, binibini, sabi ng boses. Ang mga bagay na dapat manatili sa dilim ay dapat nasa dilim. Kung hindi ka titigil sa paghahanap sa Marco Ilustre mo, masisigurado kung hindi ka na makikita ng anak mo. Ang boses ay huminto. Pagkatapos ay nagpatuloy, mas mababa, mas nagbabanta. Alam namin kung saan kayo nakatira. Alam namin kung saan nag-aaral ang anak mo. Isang tawag lang at magiging bangungot ang buhay mo. Nabitawan ni Lena ang cellphone. Nanginginig siya. Walang duda. Ito ang boses ni General Armando Chavez. Ang lalaki sa larawan kasama si Marco. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang sirain ni Chavez ang buhay niya at ang buhay ni Migs, lalo na ngayong alam niyang buhay si Marco. Ngunit paano niya lalabanan ang isang makapangyarihang tao tulad ni General Chavez? Kinabukasan, sa opisina ni Gabo, nararamdaman niya ang matinding pagkabahala. Ang mga panaginip, ang kanyang pagtatagpo kay Migs, at ang itim na van sa parke ay nagdulot ng malalim na pagdududa sa kanyang kasalukuyang buhay. Alam niyang kailangan niyang makipag-usap kay Lena. Kailangan niyang malaman. Gabo, mamayang gabi, may importante tayong dinner meeting sa kliyente, sabi ni Isabel na pumasok sa opisina niya. Hindi ako makakapunta, Belle, sagot ni Gabo habang sinusubukan niyang mag-compose ng kanyang sarili. Ano? Sigaw ni Isabel. Gabo, alam mo kung gaano kahalaga ito. Hindi ka pwedeng mawala. Kailangan kong gawin ito, Belle, sabi ni Gabo. May importante akong kailangan gawin. At ano yon, Gabo? Makikipagkita ka sa babaeng yan, di ba? Sa bruhang yan na nagpapaniwala sa iyo ng kung ano-anong kabaliwan, sumigaw si Isabel. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. Sinabi ko na sa iyo, Gabo, hindi ka dapat makipag-ugnayan sa kanya. Nakipag-usap na ako sa detective ko. May mga nakita siyang kakaiba sa babaeng yan. May utang daw sa mga tao at sinusubukan kang lokohin. Gumagawa lang siya ng kwento para makakuha ng pera sa iyo. Nagulat si Gabo. Utang? Anong utang? Hindi ko alam. Pero may mga sinabi siyang kakaiba sa mga kapitbahay. At ang dating trabaho niya hindi klaro. Hindi siya dapat pagkakatiwalaan, Gabo. Naghinala si Gabo. Ang detective ni Isabel. Posible kayang ito ang dahilan kung bakit may sumusunod kay Lena? O may iba pang nakasubaybay? Ang mga salita ni Isabel ay tila nagsasama-sama sa kanyang panaginip sa mga banta. Kung may nagbabanta kay Lena, at kung may kinalaman ito kay Marco Ilustre, ayon sa kanyang panaginip, kailangan niyang protektahan sila. Napalingon si Gabo sa bintana, nakatingin sa abot tanaw. Ang kanyang isip ay ligaw. Ang mga fragment ng kanyang nakaraan. Ang babae. Ang bata. Ang pakiramdam ng pagmamahal na tila napakaluma. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagkikita. Ito ay isang pagtatagpo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. At alam ni Gabo na sa pagtatapos ng araw na ito, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa pagkabog ng puso ni Gabriel Gabo de la Cruz. Nakaupo siya sa kanyang opisina, nag-iisa, hawak ang lumang ifesi na hindi niya alam kung saan niya nakuha. Ang mga salita ni Lena, ang mga panaginip, ang banta ni Isabel, lahat ay tila nagtutulak sa kanya sa isang bingit ng katotohanan na hindi niya kayang pigilan. Ikinabit niya ang ifesi sa kanyang laptop. Isang lumang video file. Walang pangalan.
Binuksan niya. Unti-unting lumabas sa screen ang isang malabo ngunit pamilyar na larawan. Isang lalaking nakangiti. Isang babae. Isang bata. Ang kanilang mga mukha ay tila lumulutang sa kanyang panaginip. Lena. Megs. Siya. Siya nga iyon. Hindi niya maintindihan. Bakit niya pinapanood ang isang video ng isang buhay na hindi niya maalala? Biglang, sa video, lumapit ang babae at nilapitan ang lalaki. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki, at doon nakita ni Gabo ang isang singsing. Ang singsing ng ayon ay nakasuot sa leg ni Lena. Ang video ay may background music, isang lumang Tagalog love song na tila nagpatindig ng kanyang balahibo. Gia Dine Marco at Lena, may 2018 ang nakasulat sa ibaba ng screen. Marco. Megs. Lena. Nagulat si Gabo. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang mga salita ay tila bumubulong sa kanyang isipan. Ang kanyang ulo ay kumirot, mas malakas kaysa sa dati, tila may isang pader na unti-unting ginigiba. Nagsimulang lumabas ang mga alaala, hindi na malabo, kundi malinaw, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang araw ng kanilang kasal. Ang matamis na halik ni Lena. Ang pagkapanganak kay Migs, ang paghawak niya sa maliliit nitong kamay. Ang amoy ng gatas at baby powder. Ang mga gabi ng tawanan at yakapan. Ang pag-ensayo sa base militar. Ang misyon sa Mindanao. Ang pagtuklas niya sa nakaw na pera, sa mga transaksyon ng mga armas na pinoprotektan ng kanyang sariling mga kasamahan. Ang mukha ni General Armando Chavez, ang kanyang pinuno, nang umingiti ng may bahid ng kasamaan. Ang pagtatago. Ang pagtakas. Ang pagkadapa niya sa isang patibong. Ang madilim na silid. Ang sakit. Ang mga tanong. Ang pagpapahirap. Kung hindi ka susunod, Marco, makikita mong mamamatay ang iyong asawa at anak. Gagawin ko silang halimbawa. Pipili ka, sundalo. Ang buhay mo o ang buhay nila? Ang boses ni Chavez. Malakas. Malamig. Puno ng banta. Ang desisyon. Ang sakit ng pagpili. Ang pagpapanggap na patay. Ang paglalagay sa kanya sa isang bagong pagkatao, isang bagong buhay, na walang anumang alaala ng kanyang nakaraan. Ang pagbibigay sa kanya ng pangalan na Gabriel de la Cruz. Ang pagpapakilala kay Isabel. Ang paglipat sa kanya sa ibang lugar, malayo sa pamilya niya, malayo sa mga alaala niya. Napakagat si Gabo sa kanyang labi. Ang mga luha ay bumagsak, malakas, hindi na niya mapigilan. Hindi ito simpleng amnesia. Hindi ito simpleng aksidente. Pinatay siya. Tinapos ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay, upang protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang halimaw. Hindi siya nagtaksil. Nag-alay siya ng buhay. Marco, bulong niya sa sarili, habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa laptop screen. Ang mukha niya ay basa ng luha, puno ng sakit at pag-unawa. Ako si Marco. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Kailangan niyang kausapin si Lena. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Hindi siya maaaring maghintay hanggang alas 5 sa parke. Nagmadali si Gabo na hinanap si Isabel sa bahay. Nakita niya ito sa kanilang kwarto, nag-aayos ng damit. Bele, sabi ni Gabo, ang kanyang tinig ay matigas. Nagulat si Isabel. Gabo, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? At bakit ang gulo ng mukha mo? Alam ko na, sabi ni Gabo, diretsahan, ang kanyang mga mata ay matalim. Alam ko kung sino ako. Alam ko kung sino si Marco Illuster. At alam ko ang ginawa ng ama mo. Nanlamig si Isabel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Anong pinagsasabi mo, Gabo? Alam ko na niloloko mo ako. Alam ko na sangkot ang ama mo sa pagpapanggap na patay ako. At ikaw alam mong si Marco ako, di ba? Sumigaw si Gabo, puno ng galit at sakit. Napayuko si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Marco, paano mo nalaman? Sumagot ka. Alam mo ba o hindi? Bulong ni Isabel, tumulo ang luha. Alam ko. Nalaman ko lang din sinabi ng papa ko sa akin. Pero ginawa ko iyan para protektahan ka, Marco. Mahal kita. Protektahan ako. Sa pamamagitan ng pagbihag sa akin sa isang buhay na hindi sa akin. Sa pamamagitan ng paglayo sa akin sa aking asawa at anak, sumigaw si Gabo.
Gusto ka lang protektahan ng papa ko. Delikado sila. Delikado ang mga taong nakapaligid sa'yo. Ikaw ang nagbunyag sa kanila ng lihim, paliwanag ni Isabel, umiiyak. Kinausap ko ang papa ko para iligtas ka. Para bigyan ka ng bagong buhay. Akala ko magiging masaya tayo. Na makakalimutan mo ang nakaraan mo. Wala kang karapatan na alisin sa akin ang aking nakaraan, Isabel, sigaw ni Gabo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at hinanakit. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mabuhay na walang alaala? Na parang kalahati ng kaluluwa mo ay nawawala. Gusto kong protektahan ka sa papa ko, Marco, patuloy ni Isabel, umiiyak. Siya ang nag-utos sa pagpatay. Siya ang may kapangyarihan. Kung naalala mo ang lahat, mas mapanganib ka. Kaya mo ako sinasama sa buhay mo para kontrolin ako. Hindi. Gusto kitang mahalin. Gusto kong maging pamilya mo. Pinoprotektahan lang kita mula sa totoong banta. Nagkaroon ng katahimikan. Tiningnan ni Gabo si Isabel. Nakita niya ang kanyang sakit, ang kanyang takot, at ang kanyang pagmamahal, bagamat ito ay baluktot at puno ng maling desisyon. Hindi siya purong masama. Isa rin siyang biktima ng kanyang ama. Kailangan kong umalis, sabi ni Gabo. Kailangan kong makita si Lena at si Migs. Hindi, Marco. Delikado. Kapag nalaman ng papa ko na naalala mo na ang lahat, papatayin ka niya. Papatayin niya kayong lahat, sigaw ni Isabel, lumuhod sa kanyang harapan. Please, huwag kang umalis. Dito ka na lang. Hindi ko na kayang mamuhay sa kasinungalingan, Belle, sabi ni Gabo. Kailangan kong harapin ang lahat. Umalis siya, iniwan si Isabel na umiiyak sa sahig. Sa apartment ni Lena, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang boses ni General Chavez sa telepono ay patuloy na umaalinggaw sa kanyang isipan. Ang banta sa buhay ni Migs. Ngunit ang pag-asa na buhay si Marco ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Naghihintay siya sa parke. Hindi siya pwedeng mabigo. Biglang may kumatok sa pintuan. Matagal. At pagkatapos may narinig siyang boses. Lena. Ako si Marco. Patawarin mo ako Napahinto si Lena sa kanyang kinatatayuan. Nagulat siya. Ang boses. Ang tono. Ang paraan ng pagbigkas ng kanyang pangalan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa harap niya si Gabo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Marco, halos hindi siya makapaniwala. Lumapit si Gabo. Ako nga, Lena. Ako nga. Marco Illuster. Umatras si Lena, nanginginig. Hindi. Paano? Akala ko. Hindi, Marco. Hindi ito totoo. Lena, tanda mo ba ang gabi ng ating kasal? Ang ulan? Sabi mo, tanda yan ang pagpapala ng Diyos, sabi ni Gabo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Tanda mo ba ang pangako natin sa isa't isa, sa ilalim ng simbahan, nang walang ibang nakakarinig? Nanlaki ang mga mata ni Lena. Ang mga detalye. Ang mga salita. Ito ay pribado. Walang sinuman ang makakaalam nito. Ang araw na ipinanganak si Migs. Ang unang iyak niya. Ang paghawak ko sa kanyang maliit na kamay. Ang una kong regalo sa kanya isang maliit na kotse-kotsehan, patuloy ni Gabo. Napahawak si Lena sa kanyang bibig. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ito na. Siya nga. Si Marco. Pero bakit? Bakit ngayon lang? Bakit sinabi mong patay ka? Bakit may ibang pangalan ka? Sino si Bella? Umiiyak na tanong ni Lena, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit at sakit. Pinilit nila ako, Lena, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Nakita ko ang kanilang masasamang gawain sa militar, ang katiwalian. Nalaman nila. Binantaan nila ang buhay ninyo, ang buhay mo at ni Migs. Wala akong ibang choice. Kailangan kong mawala. Kailangan kong mamatay para mabuhay kayo. Yumuko si Marco, punong-puno ng sakit. Patawarin mo ako, Lena. Patawarin mo ako kung pinaniwala kitang patay na ako. Patawarin mo ako kung hindi ko kayo naprotektahan noon. Hindi na napigilan ni Lena ang kanyang sarili. Lumapit siya kay Marco at niyakap niya ito ng mahigpit, umiiyak ng malakas. Ang yakap na ito ay 5 taon niyang hinintay. Ang yakap ng kanyang asawa.
Ang kanyang Marco. Ang bawat luha ay nagsasalita ng matinding sakit, pagkalito, at isang nag-umapaw na pagmamahal. Marco Lee. Bulong niya sa pagitan ng hikbi. Buhay ka. Buhay ka. Akala ko na wala ka na. Niyakap din siya ni Marco ng mahigpit, naramdaman ang init ng kanyang katawan, ang pamilyar na amoy nito. Sa wakas, ang kanyang pamilya. Ang kanyang buhay. Ngunit sa sandaling ang kanilang mga puso ay tila nagsasama-sama, isang matalim na tunog ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Bang! Isang bala ang tumama sa dingding, ilang pulgada lang mula sa ulo ni Marco. Nagulat sina Lena at Marco. Nanlaki ang kanilang mga mata. Lena! Marco! Ang boses ni Migs. Lumabas siya mula sa kwarto, nagising sa tunog. Migs! Lumiko ka, sigaw ni Lena, hinila si Marco sa loob. Ang kanilang pagtatagpo ay nauwi sa isang bangungot. Malinaw. Alam ni General Chavez. Alam niyang buhay si Marco. At ngayon, wala nang ligtas na lugar para sa kanila. Lena Reyes. Ang putok ng baril ay umalingaw sa kanilang apartment, sapat para patigilin ang pagtibok ng puso ni Lena. Ang amoy ng pulbura ay kumalat sa hangin, at ang maliit na butas sa dingding, ilang pulgada lang mula sa ulo ni Marco, ay tila sumisigaw ng panganib. Migs, sigaw ni Lena, hinila si Marco papalayo sa pinto. Ang maliit na bata ay nakatayo sa pasilyo, gising at takot, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Si General Chavez yan, bulong ni Marco, ang kanyang mukha ay seryoso, bumalik ang instincts ng isang sundalo. Alam niya na. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Hindi na nagtanong si Lena. Hinawakan niya ang kamay ni Migs. Ang maliit na bata ay nanginginig, umiiyak na. Daddy. Mama, anong nangyayari? Anak. Ligtas ka sa amin, sabi ni Marco, yumuko at hinawakan ang mukha ni Migs. Manatili ka sa tabi ni Mama. Narinig na nila ang mga yapak sa hagdanan, papalapit. Mabilis na kinuha ni Marco ang kanyang lumang backpack mula sa ilalim ng sofa, ang pinagmulan ng e-fossil drive na nakapagpabalik sa kanyang mga alaala. Mayroon pa pala siyang ilang gamit na nakatago roon. Sumunod kayo sa akin, utos ni Marco, at mabilis siyang nagtungo sa kusina, binuksan ang bintana na nakaharap sa likod ng gusali. Mula roon, may hagdanan papunta sa isang eskinita. Pero paano, tanong ni Lena, nag-aalala. Wala nang oras, mariin sabi ni Marco. Magtiwala ka sa akin, Lena. Hinila niya si Migs at si Lena ang sumunod. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdanan sa gitna ng dilim. Narinig nila ang pagbukas ng pinto ng kanilang apartment sa itaas at ang mga nagmamadaling yapak ng mga lalaki. Ngunit nakalabas na sila sa eskinita. Napakadilim sa eskinita. Mga tambakan ng basura. Amoy imbernal. Ngunit ito ang kanilang daan patungo sa kaligtasan. Narinig nila ang mga sigaw sa itaas. Nawala. Hanapin sila. Nagsimula silang tumakbo. Si Marco sa harap, si Lena ang nakahawak sa kamay ni Migs, at si Migs ay nasa gitna nila. Ang maliit na bata ay umiiyak, ngunit hindi siya bumibitaw. Mabilis tayo, Migs, bulong ni Lena, sinusubukang maging kalmado. Tumakbo sila sa mga makitid na kalye ng Pasig, sa gitna ng dilim, nagtatago sa bawat anino, sa bawat sulok. Ang mga tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig sa di kalayuan. Alam nilang ginagamit ni Chavez ang kanyang impluensya para hanapin sila. Kailangan nating makalabas ng Pasig, sabi ni Marco, na tiningnan ang kanyang wristwatch. Kailangan nating humanap ng safe house. Ang kanilang pagtakas ay isang blur. Sumakay sila ng tricycle, sumakay ng bus, nagpalit ng ilang beses, sinisiguradong hindi sila masusundan. Ang bawat stop ay puno ng kaba, ang bawat anino ay tila kaaway. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras ng pagtakas, narating nila ang isang lumang bahay sa isang probinsya sa Rizal. Ito ay isang maliit na bahay, nakatago sa gitna ng mga puno, na pag-aari ng isang lumang kaibigan ni Marco mula sa militar na ngayon ay retirado na. Ang pangalan niya ay Mang Tony. Marco. Buhay ka, nagulat si Mang Tony nang makita niya si Marco. Niyakap niya si Marco ng mahigpit. Diyos ko, akala ko ipatay ka na. Ipinaliwanag ni Marco ang lahat ng mabilis. Ang panlilinlang ni Chavez, ang kanyang kamatayan, at ang pagbabalik ng kanyang mga alaala.
Tinanggap sila ni Mang Tony, bagamat may halong takot sa kanyang mga mata. Delikado ito, Marco. Si General Chavez malakas yan. Alam ko, Mang Tony. Pero kailangan kong protektahan ang pamilya ko, sabi ni Marco. Sa loob ng bahay, sa wakas ay nakahinga sila. Si Migs ay pagod na pagod at agad na nakatulog sa isang lumang banig. Niyakap ni Lena ang kanyang anak habang tinitingnan si Marco. Salamat, Marco, bulong ni Lena. Umupo si Marco sa tabi ni Lena. Hinawakan niya ang kamay nito. Patawarin mo ako, Lena. Kung hindi ko lang sana kayo iniwan, hindi sana tayo ganito. Hindi mo kasalanan, Marco. Ginawa mo ang lahat para protektahan kami, sagot ni Lena, puno ng pag-unawa. Ang kanyang pagmamahal ay tila mas lumakas sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Naalala niya ang mga mensahe, ang mga banta. Marco, tinawagan ako ni General Chavez. Binantaan niya ang buhay ni Migs. Alam niya na hinahanap kita. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Kailangan nating maging doble ingat. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo napipigilan. Sa gitna ng lahat ng takot at uncertainty, mayroong sandali ng pagiging pamilya. Hinaplos ni Marco ang buhok ni Migs. Ito ang kanyang pamilya. Ang kanyang dahilan para lumaban. Samantala, sa isang luho at marangyang mansyon sa Makati, si Isabel ay nagbingit-ngit sa galit at takot. Ang kanyang ama, si General Armando Chavez, ay nasa kanyang harap, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagkabigo. Paano mo hinayaan na mangyari ito, Isabel? Sigaw ni General Chavez. Hinayaan mong maalala ng Marco Ilustre na yan ang lahat. At ngayon, tumakas pa kasama ang asawa niya. Hindi ko alam, Papa. Ginawa ko ang lahat. Sinubukan kong pigilan siya, umiiyak na sabi ni Isabel. Pero may nakita siya. May video. Nanlaki ang mga mata ni General Chavez. Anong video? Hindi ko alam. Basta, may video na nagpapakita ng buhay niya noon. Mula sa isang lumang ifesgi na tinago niya. Naglakad si General Chavez, ang kanyang mga kamay ay nasa likuran, nag-isip ng malalim. Hindi ito maganda. Kung may video siya at may alaala siya. Papa, anong gagawin natin? Papatayin ba natin sila? Tanong ni Isabel, nanginginig. Tiningnan ni General Chavez ang kanyang anak. Hindi ko hahayaan na masira ang pangalan ko. Hindi ko hahayaang ilabas ng Marco Ilustre na yan ang lahat ng pinaghirapan ko. Nagkaroon ng katahimikan. Si Isabel ay nag-aalala. Sa kaibuturan ng kanyang puso, mahal niya si Marco. At ayaw niyang mamatay ito. May alam siya. Isang lihim na mas malalim pa sa nalalaman ng kanyang ama. Isang lihim na maaaring magpabagsak sa imperyo ni General Chavez. Pagsapit ng gabi, tahimik na nakaupo si Marco at Lena sa labas ng bahay ni Mang Tony, habang natutulog si Migs sa loob. Ang mga kuliglig ay nagsasayaw sa hangin, at ang mga bituin ay nagkislapan sa itaas. Natatakot ako, Marco, bulong ni Lena. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Lena. Huwag kang matakot, Lena. Magkasama tayo. At ipoprotektahan ko kayo. Tiningnan ni Marco ang kanyang telepono. Isang anonymous text message ang dumating. Punta ka sa pier, Marco. 12:00 ng hating gabi. Dalhin mo ang ebidensya at ang babae mo. Mag-isa ka lang. Kung hindi, malalaman mo kung gaano kasakit ang mawalan. Nanginginig ang mga kamay ni Marco. Ang pier. 12:00. Mag-isa. Ang mga salitang iyon ay tila bumubulong ng kamatayan. Ebidensya. Ibig sabihin ay alam niya na tungkol sa video. Tiningnan niya si Lena na nakatulog na Davao Vayan. So, Rinden and Vogian Trong, ni Migs ang eni yan lion. La hindi si Eli ni, and yan la so high kway yan dia may choin. Kung hindi mo ito gagawin, ikaw ay masasaktan. Kung aalis ka, may kaunting suntok sayo. Anong ginagawa mo kailangang harapin niyan si Chavez? Isang tao. Gabriel Gabo de la Cruz. Ang malamig na hangin ng hating gabi sa pier ay tila bumabalot sa buong katawan ni Gabriel Gabo de la Cruz o Marco Ilustre. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga pader ng pantalan ay tila bumubulong ng nalalapit na katapusan. Hawak niya ng mahigpit ang maliit na BSC drive sa kanyang bulsa, ang nag-iisang ebidensya ng kanyang nakaraan, ng kanyang pagkatao. Nag-isa siyang lumakad sa gilid ng pier,
ang kanyang mga mata ay matalim, nagmamasid sa paligid. Ang mga kasanayan ng isang sundalo ay tila bumabalik sa kanya, ang pakiramdam ng panganib ay nasa kanyang dugo. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang matangkad na figura na nakatayo, ang kanyang likod ay nakaharap sa dagat. At sa likuran nito, dalawang matitikas na lalaki ang nakatayo, tila mga anino sa dilim. Si General Armando Mando Chavez. Dumating ka, sabi ni General Chavez, hindi pa rin lumilingon. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng kapangyarihan. Akala ko'y mananatili kang takot, Marco Ilustre. Pero nagkamali ako. May lakas pa pala ang aso kong dati pinatay ko na. Hindi ako aso mo, General, mariing sagot ni Marco, ang kanyang tinig ay matatag. At hindi mo ako napatay. Buhay ako. At handa kong ilabas ang lahat ng katotohanan. Dahan-dahang lumingon si General Chavez. Ang kanyang mga mata ay matatalim at ang isang mapanlinlang na ngiti ay nakaukit sa kanyang labi. Katotohanan. Ano ang nalalaman mo, Marco? Ang iyong utak ay gulo. Isang sundalong nagtaksil sa kanyang bayan, nagtago ng lihim, at ngayon ay bumabalik para gumawa ng gulo. Hindi ako nagtaksil, sigaw ni Marco. Ikaw ang nagtaksil sa bayan na sinumpaan mong paglingkuran. Ikaw ang nagbenta ng mga armas, ikaw ang nagnakaw sa kaban ng bayan. At ako ang nakadiskubre ng baho mo. Tumawa si General Chavez. Isang tuyong tawa na may bahid ng paghamak. At ano ngayon? Sa tingin mo, maniniwala ang sinuman sa'yo? Isang sundalong pinatay na. Isang taong walang pangalan. Ang iyong asawa at anak ay magiging saksi sa pagtatapos mo. Huwag mong banggitin ang pamilya ko. Naglakad si Marco palapit, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ibibigay ko ang ebidensya na ito sa kinaukulan. Ilalabas ko ang lahat ng kalokohan mo. Gagawin mo yan? Ilalabas mo ang ebidensya mo, sabi ni General Chavez, at mumisi siya. At sa tingin mo, may pakialam ako. Sa oras na mamatay ka rito, Marco, mawawala ang ebidensya mo. At wala na akong ibang alalahanin. Sumenya si General Chavez sa kanyang mga tauhan. Nagsimulang lumapit ang dalawang lalaki, ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga baywang. Elena Reyes. Hindi sumunod si Lena sa utos ni Marco. Hindi niya kayang hayaan itong mag-isa. Matapos na makaalis si Marco, agad siyang lumabas ng bahay ni Mang Tony. Sinabi niya kay Mang Tony ang tungkol sa text message. Kahit nag-aalala, ipinagmaneho siya ni Mang Tony patungo sa pier, binilin na mag-ingat. Ang puso ni Lena ay kumakabog ng malakas habang nakatago siya sa likod ng isang container van. Nakita niya si Marco, nakaharap kay General Chavez at sa kanyang mga tauhan. Narinig niya ang kanilang pag-uusap. Ang galit ni Marco. Ang pagmamalaki ni Chavez. Hindi na niya kayang manahimik. Nagsimula siyang maglakad palabas, ang kanyang cellphone ay nakahanda. General Chavez, sigaw ni Lena, ang kanyang boses ay matatag, bagamat may bahid ng takot. Nagulat si General Chavez at ang kanyang mga tauhan. Napalingon sila kay Lena. Si Marco ay nagulat din. Lena! Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Marco, nag-aalala. Hindi ko hahayaang mag-isa ka, Marco, sagot ni Lena. Tumingin siya kay General Chavez. Hindi lang si Marco ang may ebidensya, General. Alam ko na rin ang lahat. Ang pagbabanta mo sa akin. Ang pagtatago mo sa katotohanan. Ipinakita ni Lena ang kanyang cellphone na tila nagre-record. Narito ang lahat. Ang bawat banta mo sa akin. Ang bawat pagtatangka mong itago ang katotohanan. Baliw ka. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sigaw ni General Chavez, galit na galit. Gabriel Gabo de la Cruz. Nagulantang si Marco nang makita niya si Lena. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Ngunit kasabay nito ang pagmamalaki. Ang kanyang Lena. Laging matapang. Ngunit bago pa man makakilos si General Chavez, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa pier. Stop! Lahat ay napalingon. Nakatayo sa gilid ng pier si Isabel. Ang kanyang buhok ay gulo, ang kanyang mga mata ay namumugto, at ang kanyang mga damit ay medyo gusot. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Hawak niya ang isang malaking brown envelope. Nagulat si General Chavez. Isabel! Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagpalabas sa'yo? Sapat na, Papa, sigaw ni Isabel. Hindi ko na kayang manahimik.
Hindi ko hahayaang saktan mo pa si Marco. At hindi ko hahayaang itago mo pa ang mga kasinungalingan mo. Naglakad si Isabel palapit at sa kanyang paglapit, tiningnan niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Patawarin mo ako, Marco. Mahal kita at ginawa ko ito dahil sa pagmamahal. Pero alam ko na mali ang ginawa ko. Pagkatapos, tumingin siya kay Lena. Patawarin mo rin ako, Lena. Hindi ko kayo dapat siniraan. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Nagulantang si Lena. Isabel. Hindi niya inaasahan ito. Itinaas ni Isabel ang brown envelope. Narito ang lahat, Papa. Ang mga dokumento ng illegal na transaksyon. Ang mga bank statements. Ang mga video ng mga pagpupulong mo sa mga drug lords. Ang recording ng pag-amin mo na ikaw ang nagpapatay kay Marco Ilustre. Nagsimulang magdilim ang mukha ni General Chavez. Isabel, ano ang ginagawa mo? Anak kita. Papatayin kita. Hindi mo na ako mapipigilan, Papa, sumigaw si Isabel. Nag-utos si General Chavez sa kanyang mga tauhan. Kunin niyo ang mga dokumento. At patayin silang lahat. Nagsimulang tumakbo ang mga tauhan ni Chavez. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang malakas na busina ng barko ang umalingaw-ngaw. Mula sa dilim, biglang bumukas ang mga ilaw ng maraming sasakyan. Mga sirenang umalingaw-ngaw. Mga pulis. Mga ahente ng ANIE. Lumabas sila mula sa mga nakaparadang sasakyan, armado, at agad na kinordonan ang lugar. General Chavez. Ikaw ay arestado sa kasong korupsyon, murder, at obstruction of justice, sigaw ng isang opisyal ng ANIE. Nagulat si General Chavez. Tiningnan niya si Isabelle, puno ng pagtataka at galit. Paano? Umiti si Isabelle sa gitna ng kanyang luha. Ako ang nagtip sa kanila, Papa. Kailangan nang matapos ang lahat ng ito. Nagkaroon ng gulo. Sinubukan ni General Chavez na tumakas, ngunit agad siyang napigilan ng mga pulis. Ang kanyang mga tauhan ay agad ding sumuko. Humupa ang tensyon. Nakahinga ng maluwag sina Marco at Lena. Ang bangungot ay natapos na. Lumapit si Marco kay Isabel. Salamat, Bel. Maraming salamat. Ngumiti si Isabelle, puno ng kalungkutan. Kailangan kong gawin yan, Marco. Para sa'yo. Para sa kanila. At para sa sarili ko. Habang nilalabas si General Chavez, sinubukan niyang lumaban. Ang isa sa kanyang mga tauhan, na nakataka sa paunang pagkakadakip, ay biglang naglabas ng baril. Nakatago ito sa likuran niya at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marco. Bang! Ang tunog ng putok ng baril ay muling umalingaw-ngaw. Nagulat si Marco. Ngunit hindi siya tinamaan. May isang anino ang tumalon sa harap niya. Si Isabel. Napaupo si Isabel sa sahig, hawak ang kanyang tagiliran. Ang dugo ay unti-unting kumalat sa kanyang damit. Bel, sigaw ni Marco, agad na lumuhod sa tabi niya. Lumapit si Lena, puno ng pagkabigla. Agad na hinuli ng mga pulis ang lalaking bumaril. Nanginig ang mga kamay ni Marco. Bel, bakit? Tinaas ni Isabel ang kanyang kamay, inabot ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay lumalabo, ngunit ang kanyang ngiti ay payapa. Marco, protektahan mo sila. Bulong ni Isabel, ang kanyang hininga ay kinakapos. Lena. Migs, ingatan mo sila. Ang kanyang kamay ay unti-unting bumagsak. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Ang huling hininga ay lumabas mula sa kanyang mga labi. Namatay si Isabel sa pagtatangkang iligtas ang taong kanyang minahal at upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Gabriel Gabo de la Cruz. Ang tunog ng martilyo na tumatama sa kahoy ay tila isang bagong himig sa buhay ni Marco Ilustre, o Gabo, kung saan siya ngayon ay mas nakilala. Lumipas ang ilang buwan mula nang madakip si General Chavez, at ang mundo ay unti-unting bumalik sa dati, bagamat may malalaking pagbabago sa buhay nila. Hindi na siya isang sundalo, hindi na rin siya isang executive. Ngayon, isa siyang voluntaryo sa isang NE na tumutulong sa mga naulila ng karahasan at mga sundalong nakaranas ng trauma. Hawak niya ang martilyo, abala sa paggawa ng maliit na lamesa para sa community center. Ang bawat pagtama ay tila nagpapagaling din sa kanyang sariling sugat. Ang kanyang mga kamay, na dating bihasa sa paghawak ng armas, ay ngayon ay abala sa pagbuo, paglikha.
Naalala niya ang tanong ni Lena, Marco, hindi ka na ang Marco na nakilala ko noon. Matatanggap mo pa ba ang isang tulad ko? Ang kanyang sagot ay narito, sa bawat piraso ng kahoy na pinagdurugtong niya. Hindi na siya ang sundalong nagtatago. Hindi na rin siya ang Gabo de la Cruz na walang alaala. Siya si Marco Ilustre, na may mga pilat mula sa nakaraan, ngunit may bagong layunin sa buhay. Ang kanyang paglilingkod sa komunidad ay isang paraan ng pagtubos. Pagbawi sa mga taon na nawala. Paghahanap ng bagong kahulugan sa kanyang pagkalalaki, hindi sa labanan, kundi sa pagtulong. Boss Marco, tapos na po yan, tanong ng isang kasamahan niya, isang dating sundalo rin na nakaranas ng post-traumatic stress disorder. Ngumiti si Marco. Tapos na. Ito na ang huling bahagi. Ramdam niya ang kapayapaan. Ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Lena Reyes. Sa maliit nilang hardin sa likod bahay, tahimik na nakaupo si Lena habang nagdidilig ng mga halaman. Ang apartment na dating puno ng lungkot ay ngayon ay puno ng ilaw ng pag-asa. Si Migs ay nasa eskwela at si Marco ay abala sa kanyang bagong trabaho. Hindi madali ang pagpapatawad. Hindi madali ang paglimot. Ngunit araw-araw, pinipili ni Lena na magpatawad. Pinipili niya na mahalin ang Marco na bumalik sa kanya, kasama ang kanyang mga sugat at mga bagong alaala. Ang Marco na ito ay mas malalim, mas may pinagdaanan, at mas pinahahalagahan ang bawat sandali. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa bawat detalye ng pagkamatay ni Marco. Ang mahalaga ay narito siya. Sa tabi niya. Sa tabi ni Migs. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na kasing romantiko tulad ng dati, ngunit mas matatag. Mas makatotohanan. Ito ay pagmamahal na dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay. Sa isang tahimik na bahagi ng Metro Manila, malayo sa mga matataas na gusali at ingay ng syudad, tahimik na nakaupo si Isabel sa isang wheelchair. Ang kanyang tagiliran ay may malaking pilat mula sa bala na sumalubong para kay Marco. Nakaligtas siya. Ngunit ang kanyang buhay ay nagbago ng lubusan. Hindi na siya ang Belle na mahilig sa socialite events at mamahaling gamit. Ngayon, nagboluntaryo siya sa isang sentro para sa mga biktima ng karahasan, tahimik na nakikinig sa kanilang mga kwento. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit mayroon ding kapayapaan. Nakalaya na si General Chavez. Nakulong na ang kanyang ama. Ang kanyang pamilya ay nawasak. Ngunit sa pagkasira, nakita niya ang pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang pagmamahal niya kay Marco ay hindi nawala, ngunit ito ay nagbago. Hindi na ito possessive. Ito ay naging isang uri ng pagmamahal na nagnanais lamang ng kaligayahan para sa kanya. Ang kanyang huling pag-aalay para kay Marco ay ang pagliligtas sa kanyang buhay, at sa gayon, binigyan din niya ang kanyang sarili ng pagkakataong makapagsimula muli. Bihira siyang makipag-ugnayan sa sinuman mula sa kanyang nakaraan. Pinili niyang mamuhay ng tahimik, naghahanap ng kapayapaan sa pagtulong sa iba. Alam niyang ito ang kanyang pagtubos. Lena Reyes Gabriel Gabo de la Cruz. Isang hapon, pumunta si Marco para sunduin si Migs sa eskwela. Nandoon na si Lena, naghihintay. Nagtama ang kanilang mga mata, at isang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Ang ngiti na puno ng unawa. Lumabas si Migs, tumakbo papunta sa kanila. Mama! Daddy! Niyakap ni Lena at Marco si Migs ng sabay, ang maliit na bata ay nasa gitna nila. Ang yakap ay puno ng pagmamahal, ng seguridad, ng pagiging pamilya. Naglakad sila, magkahawak kamay, sa parke kung saan unang nagtagpo ang kanilang bagong buhay. Ang parke na naging saksi sa sakit, sa pagkalito, at sa muling pagtatagpo. Umupo sila sa isang bench, pinapanood si Migs na naglalaro sa playground. Ang sikat ng araw ay humina, at ang kalangitan ay nagkulay kahel at rosas. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Lena. Lena, totoo ang sinabi mo noon. Hindi na ako ang Marco na nakilala mo noon. Marami nang nagbago sa akin. Pero masaya ako. Dahil kasama ko kayo. Hindi ka lang basta Marco, sagot ni Lena, hinaplos ang pilat sa kilay ni Marco. Ikaw ang tatay ni Migs at mahal kita. Ang mga sugat hindi ito tuluyang maghihilom. Pero tanda ito ng ating paglaban. Tanda ito ng ating pagmamahalan. At tanda ito na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan natin, kinaya natin. Tiningnan ni Marco si Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Siya ang kanyang lakas.
Siya ang kanyang kapayapaan. Siya ang kanyang tahanan. Napatingin si Mig sa kanila, mumiti. Mama! Daddy! Tingnan niyo po ang sunset. Tiningnan nila ang sunset. Ang langit ay nagkulay ginto, ang mga ulap ay parang cotton candy. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay daan sa gabi. Ang bawat paglubog ng araw ay isang pagtatapos. Ngunit sa bawat pagtatapos, mayroon ding bagong simula. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pait at sakit, ng mga lihim at pagtataksil. Ngunit sa huli, ang pag-ibig, ang pagpapatawad, at ang lakas ng pamilya ang nagdala sa kanila sa isang lugar ng kapayapaan. Hindi ito ang perpektong wakas. Ngunit ito ang wakas na pinili nila. Isang wakas na puno ng pag-asa. Niyakap ni Marco si Lena at si Migs ng mahigpit. Ramdam niya ang tibok ng kanilang mga puso, ang init ng kanilang mga katawan. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang tunay na kalayaan. Ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pagkaperpekto. Ito ay nangangailangan ng pagtanggap, ng pagpapatawad, at ng matibay na pundasyon ng tiwala. At sa bawat bagong umaga, sa bawat ngiti ni Migs, sa bawat haplos ni Lena, alam niyang ito ang simula. Ang simula ng isang buhay na buo at nagpapatuloy. At dito nagtatapos ang kwento ni Lena at Marco, isang paglalakbay ng pag-ibig na nagpapatunay na kahit gaano kalalim ang sugat, may pag-asa pa ring maghilom. Sa bawat tibok ng inyong puso na sumabay sa bawat kabanata ng iisang mukha, dalawang buhay, isang malalim na pasasalamat ang aming ipinapaabot. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa amin, mula sa pagsisimula ng ideya hanggang sa huling salita. Isinilid namin ang bawat kirot, bawat pag-asa, at bawat aral na aming natutunan habang sinusubaybayan ang muling pagtatagpo at paghilom ni Lena at Marco. Naway nadama ninyo ang bawat luha at bawat ngiti ng aming mga karakter. Nais naming ipaalala sa inyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa lakas ng pagpapatawad, sa kapangyarihan ng pagtanggap, at sa tapang na harapin ang katotohanan. Sa dulo ng lahat ng pagsubok, ang pag-asa ay mananatili, at ang pamilya ang siyang pinakamalakas na pundasyon. Naway ang kwentong ito ay nagbigay ng inspirasyon at nagpaiwan ng isang mainit na damdamin sa inyong mga puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang pinakagusto ninyo sa kwento ni Lena at Marco? Ano ang pinakapinaghawakan ninyong aral? Mag-iwan lamang ng komento at kami ay lubos na matutuwa na basahin ang inyong mga mensahe. Kwentong Pusong Sugatan.